Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po sa sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes, tayo po yung nagbabalik sa ating pong itong ating programang ito na patuloy po nating ating inyong nasusubaybayay at maging mga awitin na dito po sa aming pong YouTube channel ay inyo pong nagagamit sa inyong sa mga simbahan at sa mga personal niyo pong awitin. At ito nga po ay handog namin para po sa inyo mga kaproks. At patuloy itong namin pong binabahagi po sa amin. Binabahagi po namin ito sa inyo. Yan. At tayo po ay nagbabalik. At ngayon nga po ay August na. Napakabilis ng panahon. Kailan lang ay dumaan ng kami po ay nakapagbakasyon. At ngayon ay narito na. At ilang buwan na ay patuloy na tayo po ay nagkakasama sa pamamagitan po ng mga topic nito at maging yung pong mga awitin nga po na amin pong laging pong ipinopost po namin sa aming YouTube channel. At maraming po salamat nga po pala sa patuloy niyo pong pagsubaybay doon sa lahat po ng mga subscriber po natin na hindi po bumibitaw at patuloy na nadadagdagan. At salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagbibigay ng araw, oras, panahon na inyo po mapakinggan ng aming pong mga topic na ito at maging yung mga awitin. Maraming po salamat. At salamat din po sa yun. Magpapatuloy na po ako magpapasalamat para tuloy po tayo. Ito po, ito po yung napapansin nyo, ang aking damit na to, na suot ko po. Ito po ay sponsor ng ating pong aking pamangkin na si Jenny Squeta or Jennifer. Yan. At salamat sa iyo. At kung sino po ang nais pong ipopromote na rin. Kung sino po ang nais pong paggawa ng mga ganito pong mga quote o mga message para sa damit na ito ay pwede niyo po i-contactin siya at naka-post po yan doon po sa aming pong YouTube channel, yung YouTube niya at Facebook niya. Pwede niyo po siyang i-tap or mag-message po kayo or mag-message kayo sa amin kung nais po magpagawa, magpa-print ng ito pong mga word na ito. Napakaganda naman po talaga at sakto sa damit ko, sa katawang ko. Salamat sa iyo at naway pagpalain at i-bless ang iyong business na ito at patuloy na ikaw ay magamit din sa ubasan ng ating Panginoon. Yes, tayo nga po ngayon ay August na at alam niyo po dito sa Saudi Arabia ay napakainit po talaga. Ay grabe. Kung siguro kung ninanais nyo pumunta rito ay siguro magpas muna kayo ng buwan na to, Pero hindi ko sinasabi huwag kayo pumunta. Magpas lang kayo. Lampasan nyo lang po itong August, September, October na kayo pumunta. Sobrang grabe ng init. Kahit ngayon po, meron kaming magpapalamig dito ay napakainit pa rin po. At maging sa labas, lalo na yung ating mga OFW dito sa Saudi Arabia ay mag-ingat po ang lahat po ng mga nagtatrabaho, especially mga nasa construction, yan. At wag po tayong sabihin natin napakalakas po natin at hindi tayo tatablan o hindi tayo magagawin ng mga ganyan mga sakit. Hindi po, grabe ang init dito. Kaya kailangan po tayo mag-ingat, uminom ng tubig at minsan sumilong, at magpalamig. At kung kinakailangan, wag magtrabaho kasi meron naman pong order dito na 12 o'clock to 3 o'clock ay wala pong dapat magtatrabaho. Babalik lang po sila mga alas 4 or 3:30, mga ganun po. But pinagbawal na nga po yun from 12 o'clock to 3 o'clock. Yan. So ingat po tayo mga ka-prox, At muli, ako nga po pala si Prox Bench na patuloy na inyo pong makasama sa mixing oras nito sa ating pong pag-uusap at sa topic na ating pong pag-uusapan ngayong araw nito. At yun nga po ay kami po muna ay nagpapasalamat sa lahat po nagbibigay ng mga message o mga encourage sa amin po na kami po daw ay magpatuloy sa aming ginagawin to at huwag mangginawa. Hindi po patuloy po namin gagawin to ano man ang mangyari, ano man ang sa lahat po na ginagawa po namin ito hinihandog namin sa ating Diyos at maging sa inyo po na nakapakikinig yan. Basta tandaan lang po natin na lahat po natin ginagawang ito ay bilang pagpapaalala sa atin po bilang mga Kristiyano at hindi mga tao pa na ninanais pa nating abutin upang makakilala sa ating Panginoon.
ito yung pagpapalala at hindi po kung tayo tinatamaan ay sorry dahil yun po talaga yung katotohanan na ninanais ng Diyos upang makarating sa atin ang mensahe. No? At tayo nga po muli ay gaya ng ating sinasabi ay tayo po ay subject pa rin po. Habang tayo nabubuhay, tayo po ay nagkakasala at nagkakaroon pagkakasala. At kung maaaring iwasan at kung hindi na iwasan o nangyari man, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Okay? At ang ating Diyos po ay napakalawak na kanyang pong pagpapatawad sa atin. At alam niyo naman po kung gaano kamahal ang binigay ng Diyos para sa ating buhay nung siya ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At nga po, tayo po ang nalagana at tayo ang nagtamasa ng kaligtasan yun. Now, bakit ko po nasasabi ito? Sapagkat kapag ang pinag-uusapan po ay kamatayan, ay umiiwas sa mga tao. At kapag sinasabi natin, pinag-uusapan yung handa ka na ba? Kunin ni Lord. Di ba? May mga gano'n na ikaw ba'y handa na? Ganyan. Pero pag pinag-uusapan ng mga ganyan, ay parang ayaw nilang isipin, ayaw nilang intindihin. Kasi mas nananaig sa kanila yung kanilang naisip pa na ay hindi pa ako pwede kasi hindi ko pa na-achieve yung aking goal dito sa mundong ito. Ay hindi pa pwede dahil maliliit pa mga anak ko. Ay hindi pa pwede kasi hindi ko pa natutupad yung mga pangarap ko. Yes, maaaring personal natin po yan. Pero sa tanda po natin na kapag ang Diyos ang siyang ang nagbigay ng takdang oras sa atin, ay wala po tayong magagawa. Kahit sabihin natin na tayo po ay Lord, wag mo muna akong kunin, ay hihintayin lang po kitang dumating sa oras na pagdating mo. Ay hindi rin po pwedeng mangyari o pwedeng mangyari pero ang Lord ang nakakalam na ating buhay. Na maaring maganap sa iyo o maganap sa atin pero hindi guarantee na ganoon po, no? Dahil ang Panginoon, siya lang po nakakabatid sa ating pong buhay kung kailan tayo mag-i-stay dito sa mundong ito. Napakasarap po talaga na minsan na pag-uusapan niya, but yung iba ayaw talaga eh. Pero ito yung mga kainitan ngayon. Doon po sa social media na minsan may nakakapagtanong doon at nakakapanood naman po ako, ay sabi nga ay maaari, ito po, sabihin ko na po yung topic natin. Yung topic po natin is, maaari bang nating makita o makilala pa ang ating mahal natin sa buhay sa langit? Yan. Magandang tanong yan, di ba? Ako personally ay oo. Pero yung iba, ang sagot, hindi. Bakit? Kasi sabi nila, ako nung panahon na hindi pa ako gano'n nakakalubos na nakakilala sa ating Panginoon Diyos, ay kapag doon ang isang tao ay namatay, ay nagpupunta sa purgatorio. So sabi ko, ba't ano gagawin doon? Sabi daw, maghintay ka lang doon, dilitisin ka doon, bibigyan ka ng pagkakataon, maaaring pwede kang gawing mabuhay ka sa ibang paraan, hindi na sa tao o iba na. Ito, parang ang labo, di ba? So parang sa akin, ay ang purgatory sinasabi nila noon na pagpaniwala ko ay hindi doon ka lang muna. Doon ka lang at wala ka nang dadalhin. At parang yung gagawin mo doon ay stay ka lang doon. Parang hindi. Parang sa akin, ay yung pagkakaunawa ko noon, nung bata pa ako. Pero sabi ko nga po ay pagka tayo po ay dumarating sa oras na meron po na tayong pag-iisip at pagdidesisyon sa ating sarili, nauunawa na natin kung ano o saan tayo dapat patungo. No? So ngayon, sinabi kong oo at nakikita natin kapag ang isang tao ay namatay, ay makikita niya at makakausap niya ang namayapa niya. O, either magulang niya, asawa niya, anak niya, o kaibigan niya, nakikita po. Magtanong kayo paano? O yan, ito yung mga patotoo na dapat nating maunawaan. Siguro kung matatandaan niyo po sa Biblia, sa Lucas, no? Sa Luke na may binanggit po doon sa Luke 16 verse 19 to 31. Yun po si Abraham at saka si Lazaro. Yan. Ito, matagal ko na itong kinuwento na sa akin to nung bata pa ako, since napag-aralan din namin sa Bible Sunday
Bible school, yan, mga bata pa kami. But, ang point doon is, pinapaunawa doon kung ano yung kahalagahan ng buhay. At nung panahon na yon na konting ano lang, pagbibigay halaga doon sa kwentong yon, si Abraham ay isang mayaman na tao at isang mahirap na, o sabi natin pulubi na tao na si Lazarus. Yun. So, namatay sila parehas at biglang nakita sila. Wow, di ba? Nakita sila. Ayun nga lang, pagkakaiba ay si Abraham ay nasa sa ibaba o sa impyerno at si Lazarus naman ay sa kapiling nating Panginoon. Nakita sila at nakausap pa ni Abraham si Lazarus at ang ating Panginoon, ang ating Panginoon, at nandoon si Lazarus. Ano sabi? Di ba, sinasabi niya doon na siya iligtas at bakit si Lazarus ay nandoon at sana idawdawin daw ni Lazarus man lang yung kanyang dulo ng daliri upang maramdaman niya yung init ng impyerno. Pero hindi kasi hindi ganoon ang ating Panginoon eh. Ang Diyos natin ay matuwid. No, ang Diyos natin ay fair sa lahat. Nung nabubuhay si Abraham ay nanagana siya ay nandoon yung naging sakim sa kanya po pamumuhay. At si Lazarus naman ay actually siya ay mahirap but namuhay ng patas at sagana sa pagmamahal ng ating Panginoon. Yan. At ang pinopoint doon, the point is, mga ka-proxies, ay naging matuwid si Lazaro. At si Abraham, hindi po. So, nakita sila doon. So, ibig sabihin nyo, patunay lang na nakita niya, since na pares na sila patay, doon sa langit at sa impyerno pa. Diba? Nakita pa sila eh. So, ibig sabihin, pwede mo makita ang iyong mahal sa buhay sa langit. Ang tanong, kung yung mahal mo sa buhay at kung ikaw naman ay pares kayo sa langit. Diba? Maaaring makita kayo, although wala namang makapag rin dahil yun ang binibigay ng ating Panginoon at sa Biblia tayo nagbabase. Diba? Kahit maging si sa ating Panginoon nung pumunta po sa Getsemani, sa hardin, ay nakausap niyo ang ating Panginoon si Moses at saka si Elias. Paano? Nakita ng mga buhay na nakikipag-usap sa ating Panginoon doon sa dalawa na propeta na si Moses at si Elias. Sino nakakita? Si Pedro, si Juan at saka si Santiago. Kita nila na nakikipag-usap. Nakikipag-usap ang ating Panginoon doon sa mga namayapa na. So, ibig sabihin, walang imposible na pwedeng makita natin yung ating mahal natin sa buhay kung sila po ay nasa langit at kapiling natin Panginoon. Diba? Kahit ikaw, kahit ako, kahit sino man, kung ikaw ay nasa langit at I believe na tayo po ligtas na nandoon at makikita po natin ating mahal natin sa buhay na namayapa, nauna na sa atin at yun ang kagalakan natin na makita natin siya. But, ang sinasabi dito mga ka-prox ay tayo po'y manatili na tayo po'y may paniniwala at pagsamba sa ating Diyos. Hindi dahil sa pag tayo namatay, makikita nating mahal natin sa buhay ay magsasaya tayo. Dapat magsaya ka dahil makikita mo na ang ating Panginoon at makakasama natin siya doon sa kaluwalhatian. Diba? Yun ang dapat nating isipin. Hindi yung isipin natin na makita natin sila na tayong sama-sama. Of course, sama-sama tayo magpupuri, sama-sama tayong sasamba sa ating Diyos, pero iisa na lang tayo, magkakapatid. Okay? So wala na po yung sinasabi yung asawa o anak. Iisa na lang po tayo na sasamba sa atin. Sabay-sabay po tayo sasamba sa ating Panginoon. Iyon ang dapat nating ilagay sa ating puso at isipan na tayo po habang tayo nabubuhay rito ay maging matuwid, maging totoo tayo sa ating Panginoon, sa pananampalataya natin at aanihin din po natin na kapag tayo lumipat sa kabilang buhay, makakasama natin, of course, maging masaya tayo sa ating Panginoon at sa ating mga mahal natin sa buhay na makakasama natin doon sa langit. Now, di ba? Napakasarap nyo na tayo po ay magkasama. Hindi katulad po ni Abraham at saka ni Lazaro na magkahiwalay. Magkahiwalay sila dahil iba ang dinaanan ni Abraham at iba naman din ang dinaanan ni Lazarus. Although parehas buhay, pero iba yung
kinagisnan o ginawang pananampalataya nila ng bawat isa. Kaya si Lazaro ay naging totoo, naging mabuti isang tao. I believe na talagang nananalangin siya sa Panginoon at binibigay niya ang lagi niyang araw-araw niyang pamumuhay. Hindi katulad ni Abraham na talagang umasa at kumapit doon po sa business niya. Hindi pa. Hindi, alam mo, totoo, merong nagpatotoo sa akin sa amin na sabi niya ay kapag siya daw actually mayaman po siya, may kaya po siya. And nung sumama siya sa Philippine Stock Exchange, ayan, sa mga stocks, kasi wala pa naman doon ang crypto mga ganon. Yung mga nag-invest, no? Doon siya nag-invest. Alam niyo po ba na sa sobrang yaman na niya, parang feeling pa niya hindi pa siya mayaman. Bakit? Anong nangyari? Kasi yung pera niya ay binubuhos niya, pinasok niya doon sa Philippine Stock Exchange. Then, lagi niyang binabantayan. Binabantayan niya kung lalaki o bababa yung kikitain niya. Diba? So, ina lang naging buhay niya. Yun yung naging circle ng kanyang araw-araw na pamumuhay na lagi niya bantayan. Minsan, di na nakakatulog. Kasi minsan kalimitan na talagang pag gumalaw yan, kailangan habulin mo siya para bilhin mo. Para lumaki ang pagbenta mo pagka nirelease mo siya. Diba? Ganun yun eh. Actually, hindi ako masyadong alam sa PSA, Philippine Stock Exchange. Pero, nababalitaan ko sa ganon, or napakinggan ko nga doon sa isang kapatid na isang mayaman naman na talagang hindi siya nakakatulog. Pero hindi naman lahat, actually hindi naman po lahat. Wag namang sumamalo ang bawat isa. Hindi lahat, pero iba, yung mga mayaman hindi makatulog. Dahil ang isip nila na yung pera nila ay mas lalo pang lumago. Well, actually tama 'yon. Tama po 'yon, walang masama doon. Pero ang masama, hindi mo nakilala ang Diyos. Ang kinikilala mo na yung ginagawa mong business mo para lumago. Hindi para to sa aking anak para to sa aking iiwan sa aking mga mahal sa buhay. Paano ikaw? Paano yung buhay mo? Paano pag bumalik ka na sa Diyos? Paano pagka kinuha ka na ng ating Panginoon? O, makikita ba kayo sa langit? Makikita ba kayo para sama-sama? Di ba? Hindi lang ang doon, ang common na ibig sabihin, mga kaproks, ay maging balanced po tayo. Of course, kailangan natin magtrabaho. Kahit ako, nagtatrabaho ko. Hindi mo pwedeng iasa sa Panginoon yung lahat ng pangangailangan mo, pero pwede mo sabihin sa Kanya kung ano yung mga kailangan mong dapat ibigay sa ating Diyos na hindi kaya ng bilhin ng pera. At hindi kaya gawin ng pera. Yan. So, tanda po natin na wala namang masama sa pagbibusiness, walang masama na umunlad ka, walang masama na ikaw ay magkayod todo. Pero tandaan po natin, huwag mong panatiliin na mawala ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat pagdating ng araw, ay tatanungin tayo ng ating Panginoon kung ano ang ginawa mo sa lupa. Diba? Tandaan po natin, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay hindi naman po yan agad-agad nawawala kung hindi mo siya pakakawalan. Ang pagsamba sa ating Panginoon ay isang mainam at ang pagpapasalamat sa ating Diyos ay isang mabuting pagsamba sa Kanya. Yung magpasalamat ka sa lahat ng biyayang natatanggap mo at sa buhay mo na meron ka ngayon. Diba? Maraming ganyan na talagang todo trabaho, todo talaga yung oras niya halos nabubuhos na roon, nakakalimutan na niya na meron palang rest day. Kahit sa sarili mo nawawala ka na ng rest day. Yung pa kaya sa Panginoon, nakakalimutan mo na. Ito, tanong ko lang, personal kong tanong sa inyo. Ikaw ba'y nakakapag-panalangin ba sa sarili mo? Ikaw ba'y nagpapasalamat sa ating Panginoon? Ikaw ba'y nagpapasalamat sa paggising mo, pagtulog mo, at sa araw-araw mo? O baka namang sabay kain ka na lang, hindi ka man lang magpasalamat sa ating Diyos. Diba? Tandaan po natin na kung minimitin natin, makasama natin ang ating mamahal natin sa buhay, gawin po natin yung dapat natin gawin.
na tayo sumunod sa Diyos. Pakita natin sa Panginoon na tayo po ay merong paglakad sa Kanya. No. At tandaan po natin, yung lahat po ng mga nakasulat sa Biblia, yung mga sinasabi doon, ay katotohanan po yun. Kaya hindi po pwedeng sinulat lang ng katang-isip yun. At yun ay katotohanan na po pwede po nating i-apply. At tandaan natin na makakasama natin ang ating mahal natin sa buhay doon sa langit kung tayo'y pare-parehong ligtas. Okay? Yan lang po paalala po para po sa ating mga kaproks. At ito po naman po ninanais ng Diyos na tayo po lahat ay makasama niya. No. Yung nga po, ito, meron pang isa pa, no? Susunod ko lang po to ay kung nakikilala niyo si Haring Saul, yung si Propeta Samuel noong tinawag siya na yung mangkukulam sa Endor mula sa patay. Yun, nakausap niya si Saul, di ba? Sa inyo, sa 1 Samuel. Maging po si David. So, sa 2 Samuel naman, si Haring David, namatay yung kanyang, hindi niya nakita ang kanyang anak, pero ang sagot niya, magkikita sila doon sa langit. Hindi man lang niya nahawakan o nayakap ang kanyang anak, pero ang sabi niya, nauna lang siya, makikita sila sa langit. Ganon ka-faith ang bawat isang tao. Dapat ganon tayo. No? Huwag tayong tumigil na kapag tayo po nawala na pag dumarating ang pagsubok at dumarating yung mga bagay na kailangan natin magpalakas tayo. Lalo tayong kumapit sa Diyos, lalo tayong tumawag sa Diyos. Huwag natin pabayaan ang ating sarili na lamunin ng kalungkutan, lamunin ng pighati, lamunin ng galit, lamunin ng mga bagay na hindi makakabuti sa ating spiritual. Tandaan natin yan. Ang ating buhay ay iisa lamang. Kapag dumating ang Panginoon, na tayo po ay dinatnan niya, praise God. Inabutan tayo. Inabutan natin ang Panginoon. At yun ang pag-asa natin na tayo po sama-sama po magkikita sa langit. Pero wag nating hilingin na parang sinasabi mo na magiging masaya kung magkikita tayo sa langit. Hindi ka sure kung wala ang Panginoon sa iyo, di ba? Wag pa siguro. Pero kung sa physical mo at spiritual mo ay alam mo na sa Lord ka, ay sa Lord ka. Alam mo 'yon, kaprok sa sarili mo. Kung saan tayo saan ka pupunta, kahit ako, kung saan tayo pupunta sa ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin, lagi po tayong manalangin, magdasal, lagi po sinasabi na wala naman sino makakapagligtas sa atin kundi ating Panginoong Hesus lamang. Huwag na po ninyong isipin kung sino man. Sapagkat ang mundong ito, masarap mabuhay sa mundo, masarap maglayag, masabihin, maggala or magsaya. Hanggang doon na lang. Pero tandaan natin na merong Diyos sa huli lang siya magbibigay sa atin ng husga kung saan tayo nararapat upang makasama natin ang ating mahal nating sa buhay. Praise God. So maraming po salamat sa inyong pong pakikinig sa ating pong topic na ito. Nawa po ay nagkaroon po kayo ng konting pagpapaalala sa atin po na makikita natin ang ating mahal natin sa buhay, makakasama natin ang ating mga kaibigan, kapatid, asawa, sa langit, kung sa langit po tayo pupunta at makakasama po natin sila. Although, ang mahirap kung ikaw ang pupunta pero yung mga kapatid mo, mga magulang mo, asawa mo ay hindi mo binahagian ng salita ng Diyos, malamang hindi rin sila makakapunta. Baka ikaw lang. Bilang isang Kristiyano, ay alam po natin kung saan po tayo nararapat. At ano ang dapat natin gawin, ay patuloy lang tayong sumunod sa ating Panginoon. So ito pong ating pong verse for today. So napakaganda pong ating pong verse for today ngayon. Sabi nga, ang Biblia ay nagpapahayag na kapag tayo ay dumating na sa langit, tayo ay matutulad sa Kanya. Sino po yung ating Panginoon? At makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Yun po ay makikita po sa 1
3-2. Yan. So, makikita natin natin Panginoon, di ba? Yun ang makapakainam na dapat natin gawin, dapat nating isipin. At alam niyo naman po, kapag ang ating pong mga mahal natin sa buhay ay pare-pares po tayong nakakilala sa ating Panginoon, ay makikita natin siya. Makita natin sila, but ang ating pong tandaan, ang ating goal is tayo po ay makasama natin ang ating Panginoon. Yun po nga dapat natin lagi ating isipin at pagkatandaan. Now, ito po ang ating pong quote for today. Sabi nga sa quote for today, masasabi natin ang ating mga mahal sa buhay ay nasa piling na ng ating Diyos. Yan, mga nauna na po. Kaya minsan nakakalungkot isipin na sila ay nauna. Of course, di ba? Tandaan natin na mas masaya na kapiling natin sila na kasama ang ating Panginoon. Kaya sa mundong itong pansamantala lamang. Kaysa sa mundong itong pansamantala lamang. Yan. Sorry po. So, yun. Mas masaya na kasama natin ating mahal natin sa buhay dito sa mundong ito. Magpakasaya na tayo rito. Gawin na natin kung anong ating gagawin. Pero dapat po, nasa tama pa rin, ha? Hindi yung magwalwal ka dyan, no? At yun nga, mas maigi na kasama natin ng Panginoon, kasama din natin ang ating mga mahal natin sa buhay. Yun ang napakainam at masaya. Diba po? So, yun po, maraming po salamat sa inyong pong pakikinig. At papaalala lang po ang ating pong ginagawang ito at kayo rin po ang tunay po na magdidesisyon sa inyong pong buhay. At hindi po ako, hindi po sino man, kahit yung mga pastor ninyo, ay tumatayo lang po yan bilang pagbibigay, pagpapahalaga sa salita ng Diyos na ibinabahagi po para po sa atin na tayo po ay makapagdesisyon ng tama. Yan. So, maraming po salamat at bago po ako magpasalamat muli ay ating pong ako po ay humingi ng condolence po, yan, pakikiramay doon po sa ating pong sa kababayan natin na namayapa na yung pong kung siguro nabalitaan niyo po sa bus na namatay yung pong isa pong ating kababayan na nagmula po sa Kuwait, punta ng Japan, tapos ang punta ng Pilipinas ay siya po ay namaalam na at siya ating po ay nasa piling na ng ating Panginoon ay kami po ay nakikiramay po sa ating pong OFW na ating pong nakasama dito po sa Middle East, sa Kuwait. At talagang I believe na naway kasi siya na po ay kapiling na ating Panginoon. At yun, shoutout po sa aking pong apo na si Rio Bennett Sayon. Yan. Rio Bennett Sayon at ikaw ay malapit na rin kayo makarating dito. Tsaga-tsaga lang, tiis lang at kailangan kasi na tama yung proseso na pag may pumunta rito ay dito tayo mag-i-stay talaga. So, sabihin na makakasama ka namin. Yan. Kaya nga po sinabi ko po ay salamat sa ating sponsor na si Jennifer. Niyo po, i-follow niyo po, mag-follow po kayo sa kanya sa FB page niya at maging sa YouTube channel niya na puro mga travel o food yung kanyang ginagawa ngayon ay nakakabigay din po ng dagdag sa ating kaalaman para po sa ating pong nais po nating magsaya diyan po sa Pilipinas. At yan, shoutout din sa aking anak na si Eunice ay naway gabayan ka ng Diyos sa iyong gagawin sa mga ginagawa mo sa araw-araw. At sa mga kapatid ko, shoutout, pag-ingatan kayo ng ating Panginoon, mga pamangkin, apo, mga kaibigan, at aking si mother na magbe-birthday ngayong next month ng 96 years old. 96 na po siya. So, I hope na maka-uwi kami at makapag-banding uli kami ng aking mother. At yan, sa lahat po ng may birthday ngayon ng August, ay dalangin ko ay patuloy kayong ingatan, gabayan, patnubayan at ibigay ng Diyos yung inyong pong mga dasal na inyong pong ninanais sa inyong buhay. At sa mga OFW, lagi po tayo mag-ingat sa lahat nating ginagawa. Lagi po tayo manalangin, magdasal at lagi natin kausapin ang ating pamilya para hindi tayo na homesick. No? At lagi nating tandaan na tayo po ay pansamantala lang dito po sa ibang bansa. At tayo po ay anytime, babalik din po tayo sa ating pong kinaroonan. Kung saan tayo pumaraon, babalik tayo doon sa ating pong destination. Kaya dapat lang po na habang tayo nandito, ay tayo po ay mag-ingat at maging isang mabuting OFW. At sa ating pong araw-araw na buhay,
lagi nating isipin na ang buhay po natin ay laging nating ibigay sa ating Panginoong Hesus. Yan. Wala po makakatulong sa iyo, sa akin, kundi ang ating Diyos. Kaya muli, ito po si Proxbest na nagsasabing ang panalangin, ang bawat isa na panalangin, ang ating pong dinadasal sa Diyos ay nawa ay tugunin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ito ang EGMI Online Music Radio. God bless.